ng huling salita si Gabamaro dahil pupugutan na siya ng ulo ng kanyang Verdugo. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat sa looban, ang espada ay naputol mula sa Verdugo na walang tigil na hinahampas ang leeg ni Gabamaro na nananatiling hindi nasira. Ito ay nag-iiwan kay Gabamaro na magtaka kung bakit hindi siya maaaring mamatay sa kabila ng walang dahilan sa buhay upang mabuhay. Sa kabilang panig ng kanyang selda, isang babaeng inspector ang nag-interview kay Gabamaro, isang Iwagakure shinobi na ipinanganak at lumaki bilang isang superhuman killer. Sinabi ni Gabamaro sa inspector na tama niyang ipagpalagay na ang talam ng Verdugo ay hindi sapat upang maputol ang kanyang matigas na laman at hindi na niya kailangan pang gumamit ng ninjutsu upang maiwasang mapugutan ng ulo. Interesado sa katotohanan na maaari siyang magsagawa ng ninjutsu, hiniling ng inspector na ipakita siya sa kanya ngunit tinanggihan ito. Nang maglaon, si Gabamaro ay nasentensyahan na sunugin sa tulos, kasama ang pag-impal sa isang sibat muna. Gayunpaman, hindi siya nasaktan sa parehong mga pagtatangka habang sinisibat ng kanyang katawan ng sibat at nalabanan ng apoy. Pagkatapos ay ibinalik siya sa kanyang selda kung saan muli siyang kinapanayam ng inspector, bagamat tumalikod matapos ang kanyang nasunog na damit ay nakalantad sa kanya. Sinabi ni Gabamaro sa inspector na hindi niya sinusubukang lumaban at nagmumungkahi na dalhan siya ng palitan ng damit kung hindi niya ipagpapatuloy ang pakikipag-eye contact sa kanya. Sinabi sa kanya ng inspector na ipagpapatuloy niya ang kanyang gawain kahit na nakahubad siya at hiniling na ipagpatuloy niya ang pagpapaliwanag sa kanya ng kanyang background. Bagamat naniniwala siya na hindi ganoon kainteresante ang kanyang background ay sinunod niya ang kahilingan nito. Sinabi ni Gabamaro sa inspector kung paano pinatay ang kanyang mga magulang ng kanyang punong nayon sa hindi malamang dahilan noong siya ay sanggol pa lamang ngunit hindi siya naapektuhan nito. Bilang isang shinobi, ipinaliwanag niya na hindi siya nagtataglay ng anumang mga pangarap dahil ang tanging tungkulin niya ay patayin ang sinumang ipapatay sa kanya. Kung tungkol sa kung paano siya inaresto, ipinaliwanag niya na inutusan ng kanyang punong nayon ang kanyang kapwa shinobi na ipagkanulo siya sa isang misyon matapos niyang iwanan ang nayon. Tinanong ng inspector kung bakit gusto niyang umalis sa Iwagakure. Kinabukasan, hinatulan si Gabamaro na mapunit mula sa mga toro na humihila ng mga lubad na nakatali sa kanyang mga paa. Gayunpaman, si Gabamaro ay nakaligtas din dito pagkatapos na ang mga toro ay nalulula sa bigat ng kanyang mga binti mula sa kanya na hindi namamalayan na nakakapit sa kanyang mga paa. Galit na galit ang mahistrado sa ganitong pangyayari at galit na humiling na magdala ng higit pang mga toro upang gumawa ng isa pang pagtatangka sa pagpatay kay Gabamaro. Lumapit ang inspector kay Gabamaro upang sabihin sa kanya na kakaiba siya na sa kabila ng pagtanggap niya ng kamatayan ay napapansin niya ang mga pahiwatig ng pagtutol mula sa kanya. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na sagutin ang kanyang tanong mula kahapon kung ano ang dahilan niya sa pagnanais na umalis sa Iwagakure. Sinabi ni Gabamaro sa inspector na siya ang pinakamalakas na shinobi ng Iwagakure at dahil dito, nakakuha siya ng pagkilala mula sa punong Iwagakure upang maging angkop na pakasalan ang kanyang anak na babae. Inilarawan ni Gabamaro ang batang babae bilang isang hindi karapat-dapat na tao na makasama dahil sa kanyang mga gawa ng pagiging normal na nagpapahina sa kanyang mga pandama bilang isang shinobi at pumunta sa kanyang pinuno upang ayusin ang problema. Ang pinuno ng Iwagakure ay sumunod sa kahilingan ni Gabamaro ngunit sinabi sa kanya na dapat niyang tapusin ang isang huling misyon para sa kanya. Sa kabila ng pag-alam na siya ay itinatakda upang ipagkanulo at mahuli sa oras na iyon, ipinaliwanag ni Gabamaro na wala siyang pagpipilian kundi ang arestuhin dahil ang pagtakas ay nangangahulugan na sinusubaybayan siya ni Iwagakure saan man siya pumunta. Sa gabi, ang inspector ay naglalakad sa kalye kasama ang isa sa mga lalaki mula sa lugar ng pagbitay na nag-aalala kung dapat niyang isangkat ang kanyang sarili kay Gabamaro dahil sa kanyang reputasyon bilang Gabamaro the Hollow, ang cold-blooded shinobi na pumatay ng mahigit 20 lalaki sa panahon ng kanyang pag-aresto. Idinagdag din niya sa chismis tungkol sa shinobi ng Iwagakure na nakainom ng Elixir of Life, ang gamot ng immortalidad mula sa Shinsenkyo. Bagamat binalaan siya kung gaano kadelikado si Gabamaro, nagtatanong ang inspector kung bakit lalaban ng husto ang walang emosyong lalaki para patayin ang mga lalaking iyon. Habang nasa kanyang selda, inisip ni Gabamaro ang nakaraang obserbasyon ng inspector sa kanya na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagtutol at naniniwala na tama siya pagkatapos maalala kung paano niya pinalakas ang kanyang leeg upang makaligtas sa kanyang pagpugot sa ulo. Gayunpaman, nalilito siya kung bakit hindi niya malay na pinipigilan ang kanyang sarili na mamatay sa kabila ng walang dahilan upang mabuhay. Pagkatapos ay nagpasya siya na hahayaan niya ang kanyang sarili na mamatay sa kanyang susunod na pagbitay. Gayunpaman, sa susunod na araw, nakaligtas si Gabamaro sa nakakapasong apoy ng kanyang kumukulong pagpatay at lumakad na nalilito kung bakit lumalaban pa rin siya. Pagkatapos isara ang kanyang journal, sinabi ng inspector sa mahistrado na handa na siya para sa kanyang susunod na gawain.
Habang dinadala sa kanyang susunod na sentensya ng kamatayan ng mahistrado at ng kanyang mga tauhan, nagreklamo si Gabamaro kung gaano nakakapagod ang kanilang walang saysay na mga pagtatangka, ngunit narinig niya mula sa mahistrado na sigurado siyang ang susunod na hatol na kamatayan ay tiyak na papatay sa kanya. Pagpasok sa silid, nakita ni Gabamaro ang babaeng inspector na nakaupo sa gitna. Ibinunyag ng mahistrado kay Gabamaro na ang babaeng inspector ay pinangalan ng Yamada Asiman Sigiri na nagmula sa angka ng Yamada, isang angka ng Ronin ng mga highly skilled sword testers at executioner. Matapos mabigla sa paghahayag na siya ay isang asiman na ipinadala ng shogun, naramdaman ni Gabamaro na siya ay nasa panganib na mapugutan ng ulo at magiging sanhi ng kanyang pagpigil sa kanyang reaksyon sa nerbiyos. Ito ay nagudyok sa mahistrado na utusan si Sigiri na mabilis na patayin siya, na sinusunod niya sa pamamagitan ng agarang pagpunta sa likod ni Gabamaro. Umalis si Gabamaro sa tamang oras mula sa pagkakabagsak ng kanyang espada at nakatanggap lamang ng isang menor na hiwa sa kanyang leeg, ngunit tinanong ni Sigiri kung bakit siya umalis sa daan dahil namatay siya tulad ng gusto niya. Pagkatapos ay nag-react si Gabamaro sa pag-iwas sa susunod na pag-atake ni Sigiri, na nagtatanong sa kanya kung talagang ayaw niyang mamatay. Nang marinig ang kanyang kasaysayan at maingat na pinag-aralan siya, sinabi ni Sigiri kay Gabamaro na nagsisinungaling siya sa kanyang sarili tungkol sa pagnanais na mamatay dahil ang kanyang kalakip sa buhay ay ang kanyang asawa na talagang mahal niya. Matapos mabigla sa paghahayag na ito na naging sanhi ng kanyang pagbabalik tanaw sa masasayang alaala nila ng kanyang asawa, si Gabamaro ay gumanti ng may galit sa pamamagitan ng mabilis na pag-agaw ng espada mula sa isa sa mga lalaki at nakikipagsagupaan ng espada kay Sigiri. Itinanggi ni Gabamaro ang kanyang mga paratang at ipinahayag ang kanyang sarili na hungkag. Sa isang nakaraang alaala, narinig ni Gabamaro mula sa kanyang asawa na siya ay hindi siya isang hollow, ngunit malungkot na tumangging maniwala kaya dahil nakasanayan lamang niya ang mga pangit na bagay. Matapos pumasok upang yakapin siya, tiniyak sa kanya ng asawa ni Gabamaro na siya ay isang mabait na tao dahil hindi siya nag-aalala sa peklat sa kanyang mukha. Sinabi rin niya kay Gabamaro na kahit na ang mga tao ng Iwagakure ay hindi pinapayagan na mamuhay ng ordinaryong buhay at sinubukan ng kanyang ama na sirain ang panaginip na ito sa pamamagitan ng pagmamarka sa kanyang mukha, tiniyak niya sa kanya na ang puso ng mga tao ay hindi madaling mamatay, at pumasok sa halikan siya sa labi pagkatapos niyang makita pa siyang malungkot. Matapos siyang matarante rito, masaya niyang sinabi sa kanya na ito ay patunay na hindi siya hungkag. Habang siya ay patuloy na nakikipagsagupaan kay Sigiri bilang pagtanggi sa kanyang naunang pahayag, naalala ni Gabamaro ang paghingi ng pahintulot sa pinuno ng Iwagakure na huminto sa kanyang buhay sa pagdanak ng dugo upang siya ay mamuhay ng mapayapa kasama ang kanyang asawa, at ang pagkilos na ito ay humantong sa kanya upang maaresto. Matapos sabihin kay Gabamaro na posible para sa kanya na magkaroon ng normal na buhay, naglabas si Sigiri ng opisyal na pardon na nagpapawalang bisa sa kanyang mga nakaraang krimen, bilang karagdagan sa pagkakaroon ng proteksyon ng shogun, na maaaring makatulong sa pagpapalaya sa kanya ng opisina ng mahistrado at Iwagakure. Gayunpaman, ipinaliwanag niya sa kanya na matatanggap lamang niya ito sa kondisyon ng shogun na maglakbay siya sa underworld, tulad ng sa maalamat na lugar na kilala bilang Shinsenkyo, kung saan ito ay natuklasan kamakailan na umiral sa kabila ng Ryukyu Kingdom. Doon ay dapat niyang makuha ang Elixir of Life para sa shogun, na isang gawain na nabigong gawin ng maraming mga ekspedisyon matapos ang tanging bagay na bumalik mula sa isla ay isang bangka na may bangkay na umuusbong ng mga bulaklak, at makipagkumpetensya sa iba pang mga nahatulang death row na nagkasala. Nakatutok din ang kanilang mga mata sa pagpapatawad. Dahil nakilala ang kanyang husay at matinding pagnanais na mabuhay, idineklara siya ni Sigiri bilang isang angkop na kandidato para sa gawain at ipinaalam sa kanya na ang kanyang asawa ay isinara ang kanyang sarili mula sa lahat habang siya ay naghihintay sa kanyang pagbabalik, higit sa katiyakan ni Gabamaro. Pagkatapos ay tinanong ni Sigiri si Gabamaro kung handa siyang tanggapin ang alok na ito. Nang marinig ito, tumanggi ang mahistrado na payagan si Gabamaro na palayain, sa kabila ng sinabi ni Sigiri na ito ay isang utos mula sa shogun, at itinutok ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga sandata sa kanila kung susubukan nilang lumaban. Matapos lumuha sa pag-iisip sa nakaraang pahayag ng kanyang asawa kung paanong ang puso ng mga tao ay hindi madaling mamatay, ipinaalala ni Gabamaro kay Sigiri ang panahong gusto niyang makakita ng ninjutsu at pinarangalan ang kanyang kahilingan sa pamamagitan ng paggamit ng ninpo, hibushi, para masunog ang mga lalaki gamit ang apoy na lumalabas sa kanyang katawan. Habang hawak ang kanyang talam malapit sa leeg ng mahistrado, sinabi ni Sigiri kay Gabamaro na ang kanyang ninjutsu ay kahangahangang masaksihan. Sinabi ni Gabamaro kay Sigiri na tinatanggap niya ang misyon na hanapin ang Elixir of Life at tinanong kung ano ang susunod na hakbang para sa kanya.
Matapos sabihin na kailangan niyang samahan siya sa Edo, nagreklamo si Gabamaro na hindi siya dumiretso sa isla ngunit binago niya ang kanyang kalooban matapos na muntik nang ipawalang bisa ni Sigiri ang alok, sinabi sa kanya na haharapin niya ang anumang dumating sa kanya upang makitang muli ang kanyang asawa.